mga nakakaraan nang tubusin ni Jesucristo ang sanlibutan sa krus ng Kalbaryo. Ngayong Semana Santa, ating binitain at sariwain ang dakilang pagsasakripisyo ng ating Panginoon. At ngayong Semana Santa, ating silipin ang mga nakagawiang tradisyon ng mga kababayan nating Pilipino. Saan na ba? Ito lang, may kateks ako. Nandito po kami ngayon sa lungsod ng Makati. Upang saksiyan ang isa sa pinakasikat sa nakaganapan, naginadrap dito taon-taon. Tayo po't sulyapan nito. Sa panulukan ng JP. Dito sa barangay 4 years ago kasi yung mga ibang statues ginawa ng father-in-law ng kapatid ko. So mga 4 years na ako dito siya, mga 8-9 years na siya. Tanong ko rin po, ano po yung nagagawa nito sa pananampalataya na kung nai-erase pa Ako sacrifice siya sa akin eh. So hindi naman ako nag-exercise. So yung lakad at saka yung tulak, sacrifice na yun sa akin. So every Friday. Inyong nakikita na hindi lamang mga matanda ang nagpoprosesyon dito, maging mga bata na rin. Ito ang tinatawag nilang Black Parade. Nakaitim ang mga nagpoprosesyon upang makiluksa sa pagkamatay ni Jesucristo. Pinahihiwatig nito ang simpatya para kay Jesus. Makikita natin na nag-rosaryo ang mga namamanata habang nagpoprosesyon. Si Aling Salve, isa sa mga namamanata at nasa nagpoprosesyon bago ang sacred burial, ang sunod naming nakapanayam. Kahit na may edad na siya, ay tuloy pa rin ang kanyang pamamanata. Hindi naman kasi ako naman manata, ang ano ko lang, hanggat kaya lang matatawa. Ibig sabihin po, gusto nyo pong gawin yung lahat para maipakita na kung gaano kayo kasincere sa kayo. Kasi maraming isang din mga kabutihan sa amin. Yung pag ginagawa nyo po yun, ano po yung nararamdaman nyo? Parang maluwag ang pakiramdam ko, nawawala yung problema ko. Opo, nawawala. Tapos parang ang feeling ko na sa Parang espiritu ni Jesus Christ na nakatawan ko. Kasi tayo makasalanan ng gawa. At pag gumagawa tayo ng parang masiga. Bakit po napili ninyo? Bakit po ganyan yung divide? Tapos merong takip din po? Parang nakikiramay sa pagkamatay. Ganun. Bilang parang simpatya ko sa ginawa niyo. We used to have one like that. Now it's on the other side. Ayun, no? Si Michael Bacani naman ay isa sa mga nabubuhat at nagsasayaw ng poon.
towel. Kapag binuhat nyo na walang ganito, masakit yun. Kahit nga meron kayong ganito, masakit pa rin. Bakit kailangan naka-itim at naka-papa? Is traditional rin talaga. Talagang sa taon-taon talagang nakaitim. Kung minsan, depende rin sa kung nagpapadamit. Pwede rin puti, pwede rin itim. Pero mas madalas talaga itim. Dahil sa sa simpatsya, parang gano'n. Rin, oo. Bakit nakakatulong ba yun sa pagiging tao mo, yung paniniwala mo sa pagiging Kristiyano? Naman. Kasi diba, parang kahit hindi nga man gano'n, pero pag habang pasan mo yon, parang ramdam mo na din na pinasan mo rin yung Kristo. Parang hinahatid mo din siya dun sa patutunguhan niya. Ginagawa niyo para bilang pakikiisa sa pagsasakripisyo ni Kristo. Maramdaman din namin yung karamdaman niya. Kahit hindi man ganun din kabigat, at least naramdaman mo din. Sige. Papa-interview sila, hindi pa ba nagpapasal? Napamangha kami sa lalaking ito. Kahit na may kapansanan siya, ay tuloy pa rin ang kanyang pagpaparada. Hindi niya iniidya ang pagkapagod para lang matapos ang pagpoposisyon. Ang nanay ng lalaking may kapansanan ang aming nakapanayang sumunod. Siya ay si Mercedes Nepomuceno. Sinabi niya sa amin na kahit na may edad na siya, basta masaya siya at pinapagaan nito ang kanyang pakiramdam, tuloy pa rin ang kanyang pamamanata. Wala ako ito pagsasakripisyo na ito. Ngayon, pangako ko lang sa buhay ko, kung kaya ko, sige. Kung hindi ko na kaya, hindi na ako papatuloy. Dahil sa nararamdaman ko, masaya ako sa ganito at nakakagaan ang katawan. Pangalan niyo ba? Mercedes sa Birola ni Jose. Isa sa aming mga klase, si Johan Mike Salyaw, ay isa rin sa mga namamanata dito sa poblasyon. 4 na taon na rin siyang nagpo-prosesyon dito. At isa siya sa tagabuhat ng Holy Sepulchre. Sabihin tayo dito. Maaari bang matanong ko